Magandang umaga po, maaari na kayong maupo. Good morning po. Kumusta po ang lahat? Amen. So, itong buong isang linggong ito ay inalala natin yung dakilang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Yung tinatawag nating Holy Week. So, marami ang nag-reflect. Nakapag-reflect po ba tayo? O nakapag-recharge ng ating kaluluwa na kung saan ay inalala natin yung dakilang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. So, sa buong isang linggo po ito or sa isang buwan ay tinatalakay po natin yung topic na living hope, na kung saan ay mula doon sa resurrection, buhay muli ng ating Panginoon ay nagbigay ito ng panibagong pag-asa sa ating lahat. Amen? Pag-asa sa lahat ng mga takot, mga bagabag na umaalipin sa ating pagkatao. Nung malaman natin na ang Diyos na sinasamba natin ay isang Diyos na buhay, isang Diyos na makapangyarihan, lahat po ng takot na yan ay nawawala. Amen? At binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon, panibagong buhay, upang sa ganun ay magkaroon tayo ng panibagong pasimula. Mula doon sa ating mga madilim na nakaraan, mula doon sa ating makasalanang buhay, narito ngayon ang inihahandog sa atin ng Panginoon, yung bagong buhay. Amen? Panibagong pasimula ng ating bagong buhay. Sige po, minsan po ay tayo pong lahat ay tumayo at upang bigyan galang ang salita ng Diyos in the book of 1 Peter chapter 1 verse 3. Sabi po niya doon, "Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Ulitin ko po, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, atid po namin, O Diyos, ang liwanag na nagmumula sa iyo, Panginoon. Taglay-taglay ang isang napakalaking pag-asa ng aming mga buhay, na alam po namin ang Diyos na aming sinasamba, na ang Diyos na aming pinupuri ay isang Diyos na buhay, na kayang gumawa ng lahat ng bagay at kayang magtanggal ng lahat ng takot sa aming mga buhay. Bagkus binibigyan kami nito ng bagong pag-asa, bagong pagtitiwala at bagong buhay. Hayaan mo, Diyos, ang iyong mga salitang ito ay patuloy na maghatid sa amin ng panibagong kalakasan, Panginoon, upang sa aming pangaraw-araw na pamumuhay ay maghatid ito, Panginoon, ng bagong kasiglaan, bagong buhay na tinatanaw ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, aming Ama. Pagpalain mo ang iyong mga salita. Kumilos ka, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, malaya kang gumalaw sa aming mga buhay. At sa iyong dakilang pangalan ay aming winawak siyang lahat ng kasinungalingan ng gawa ng kaaway. Bagkos ang katotohanan lamang, O Diyos, ng iyong mga salita ang patuloy na maghahari sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa iyo, aming Ama. Manguna ka, kumilos ka sa aming kalagitnaan at mangusap ka sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Praise God. Maaari na po kayong makaupo. At minsan po ay balikan natin ang isang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon, kung saan ay pinakita ang isang tagpo ng kanyang muling pagkabuhay. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb.
saw that the stone had been taken away from the entrance. He went running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved. They've taken the Lord from the tomb. We don't know where they've put him. Then Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen cloths, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen cloths, but was rolled up by itself. And the other disciple who had reached the tomb first also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from death. Then the disciples went back home. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb. And saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head, the other at the feet. Woman, why are you crying? They asked her. They were taken by night away. And I do not know where they have put him. Then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Woman, why are you crying? Who is it that you are looking for? She thought he was the gardener, so she said to him, He took him away, sir. Tell me where you have put him, and I will go get him. Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabboni. this means teacher. Do not hold on to me, because I have not yet gone back unto the Father. But go to my brothers and tell them, I am returning to him who is my Father, and their Father, my God and their God. So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord, and related to them what he had told her. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors, because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came, and stood among them. Peace be with you. After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. And Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. Then he breathed on them. Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Ang pagkabuhay po ng Panginoong Jesucristo ay naghahatid ng panibagong pag-asa sa bawat isa sa atin. Amen? Isang garantiya na ang Diyos na sinasamba natin ay isang Diyos na buhay na naghahatid sa atin ng panibagong pag-asa anuman po yung sitwasyon natin sa buhay. Amen?
Sometimes po, ang dami-daming mga takot na bumibiyag sa ating mga kaisipan. Paano na yung ganito? Paano na yung ganyan? Ang mahal ng bilihin, ang mahal ng ganito, ganyan-ganyan, walang trabaho, at kung ano-ano pa. Kung minsan ay nabibiyag po tayo ng mga takot sa buhay. So, pero minsan, dapat nating alalahanin na meron tayong Diyos na buhay. Amen? Na kahit kailan ay hindi tayo pababayahan at kahit kailan ay hindi magpapabaya sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kaya ang topic po natin sa linggong ito or itong Sunday na ito ay binamagatan po nating New Birth, New Beginning. Amen? New birth, new beginning. At ito po yung magdadala sa atin ng panibagong bagay, panibagong pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin. Na sa pagkabuhay ng ating Panginoon ay mayroong bagong pag-asa na inihahatid ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? A new birth and a new beginning. Okay, balikan po natin. Meron po akong isang kwento sa inyo. Hindi ko alam na ang mga inmate pala ay merong ID. Hindi kasi natin alam yan, di ba natin experience yan, di ba? At huwag naman sana. Okay, so isipin mo nyo po ito. May isang lalaki na matagal nang walang trabaho. Wasak ang buhay, napariwara, nalulong sa bisyo. Lahat nawala. Pamilya, respeto, pangarap. Isang araw, nagdesisyon no siyang magbago. Lumapit po siya sa isang kumpanya para mag-apply. Maayos ang damit, handang magsimula ulit. Pero, nung iningan ho siya ng ID, daan-daan niyang inilabas ang lumang ID niya na nakalagay doon, yung mugshot niya, yung criminal record niya, nakaraan niyang hindi niya matatakasan. Tinignan siya ng employer. At pagkatapos na makita yung ID na yon, ay umiling yung employer. Sabi po niya, pasensya ka na. Hindi ka namin matatanggap. Habang papauwi siya, umiiyak. Dala-dala niya ang isang bagay na ayaw na niyang dalhin. Yung kanyang lumang pagkatao. Minsan tayo ganon. Pilit nating binibitbit palagi yung ating nakaraan. Ayaw nating tanggalin, ayaw nating bitawan, at pilit nating dinadala yung ating nakaraan na yan. Pero isang araw po, may nakilala siyang tumingin. Hindi sa ID niya, kundi sa kanya. Hindi sa kung anong nakadikit sa kanyang pagkatao. Hindi sa past niya, kundi sa puso niya. At sinabi sa kanya, I will give you a new name. I will give you a new life. And I will give you a new identity. At sa araw na yon, hindi lang trabaho ang nakuha niya, nagkaroon siya ng bagong buhay. Alam niyo po, maraming tao dito na ganun din. Dala mo pa rin yung lumang ID mo. Makasalanan ako, palpak ako, hindi ako magbabago. Pero ano sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3 na binasa natin? Ang Lord hindi ka lang ina-upgrade ng Diyos. Pinanganak ka niya muli. Ano sabi doon? He gave us a new birth. He's strong.
Yun yung sabi sa atin ng Panginoon. Nung siya ay nabuhay na muli mula doon sa kamatayan, nagkaroon din tayo ng bagong buhay. Nagkaroon din tayo ng bagong pag-asa. Kasi kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, ano silbi ng ginagawa natin ngayon? Ano yun? Sumasamba tayo sa isang patay na Diyos na walang ginagawa? Isang araw po, merong mag-asawa. Ang isa ay pastor at syempre yung kanyang asawa. Papunta na sila sa church. Kaya lang merong malaking problema ho na dumating sa pamilya. Namatayan sila. Sabi nung kanyang asawang babae, sabi niya, tara na. Sabi niya doon sa asawa niya, pastor, punta na tayo sa simbahan. Pero itong pastor na ito, lumong-lumo. Halos hindi makausap ng kanyang asawa. Kaya lang wala silang choice. Pupunta kailangan sila sa simbahan. Alam niyo po, sabi ng kanyang asawa, ano ba ang tingin mo sa Diyos mo? Ano ba ang tingin mo sa Panginoon na sinasamba mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit mukha kang Biyernes Santo? Bakit mukhang napakalungkot mo? Nakalimutan mo na ba na ang Diyos na iyong sinasamba ay isang Diyos na buhay? Minsan kapag nababalot tayo ng maraming problema, kapag nababalot tayo ng maraming hindi magandang kaganapan sa buhay natin, ang pagmumukha natin mukhang walang Diyos na buhay. Amen? Palagi meron tayong kasabihan dyan ng mga Pilipino, parang mukhang Biyernes Santo ang mukha mo. Ibig sabihin yung mukha mo mukhang patay si Kristo sa iyo at hindi siya buhay. Nakakalimutan natin na meron tayong Diyos na buhay kapag dumadaan tayo sa maraming pagsubok ng buhay. Amen? So ang linggong ito ay paalala sa atin na wala tayong dapat na ikabahala. Yes, minsan nag-aalala tayo, minsan natatakot tayo, may mga pagkakataon na talagang hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Pero dapat wag naman sana natin kalilimutan na meron pa rin tayong Diyos na buhay. Amen? Na handang tumulong at palaging sumaklolo sa atin sa lahat ng pagkakataon. Amen? Katulad ng preso na iyan, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos upang magbago. Amen? Mga kapatid, hindi binabago ng Diyos. Hindi binabago ng Diyos ang ID mo, pinapalitan niya ng bagong buhay mo. Amen? Tandaan po natin yan. Hindi binabago ng Diyos ang ID mo. Ikaw pa rin yan. Pero binibigyan ka ng bagong buhay. Pinabalitan niya ng buong buhay. At yun yung dapat nating maintindihan. Na sa pagkabuhay ni Jesus, ay ito ay isang pagkilos ng Diyos at hindi ng tao. Ilang beses nyo na ba sinabi sa sarili ninyo na magbabago na kayo? Dami, no? Pag nagkasakit ka, Lord, pagalingin mo lang ako. Talaga, magsisimba ako. Palagi. Di ba? Gumaling. Yung unang linggo, nagsimba naman. Di ba? Kasi may promise siya kay Lord. Pero paunti-unti, absent, pupunta, iinde. May pangyayari na naman. May problema na naman. Lord, totoo na to. Pagalingin mo lang nanay ko. O kung sino mang mahal niya sa buhay na apektado siya. Humingi siya nagpa-promise siya kay Lord na magbabago na siya. Pero still, bakit? Hindi pa din. Nahihirapan pa din tayo. Amen?
Naalala niyo yung kanta ni Francis Magalona? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Totoo kasi yun eh. Kung ang kabaitan na ikaw lamang ang pag magdidisenyo nito at magdidesign nito sa sarili mo, hindi talaga. Naalala niyo ang isang awitin, ano sabi niya? Ang tao'y marupok, madaling lumino. Nanay, kung marunong lang talaga ako kumanta, kinanta ko na lang lahat ng chito eh. No? Okay? Tandaan po natin, madali kasi tayong makalimot. Pag sinabi natin at nangako tayo ngayon, mamaya-maya, pag okay ka na, everything is okay, everything is fine, ayun, nakalimutan mo na yung promises mo din kay God. Yung mga may asawa pa dito, tingnan nyo nga yung asawa nyo. Sige, tingnan nyo ngayon. Ano ba pinangako niyan sa inyo noon? Di ba sabi niya, hindi kayo sasaktan? Pero nung ginawa niya, ay baka hindi na natin doon, mag-away pa kayo dito. Di mo ba? Ang tao kasi, madali. Naku po, pag nangako, sagad-sagaran talaga yan. Makuha lang niya yung gusto niya. Pero pag andyan na, bumabalik na ulit doon sa kung sino talaga siya. According to His great mercy, He has caused us to be born again. Hindi ito self-improvement. Hindi ito babait ako starting today. Hindi ganon. It is God who causes you to be born again. Ang Diyos at Diyos lamang ang makakapagbabago sa iyo. Amen? He's still God pa din. Siya lamang ang pwedeng makapagpabago sa iyo. May mga tao sinusubukan mong ayusin ang sarili mo, pero hindi kayang baguhin ang puso. Kasi dito yun nagsisimula, sa puso. Ang pagbabago ay nagsisimula sa puso. Amen? Tingnan niyo ulit katabi niyo. Sabihin niyo, umayos ka. Umayos ka. Di ba? Kasi may mga tao talaga na talaga susubukin at susubukin na ayusin ang sarili. Pero still they find themselves na bigo pa din. Hirap na hirap. Struggle pa din. Kasi po, kailangan mo hindi repair. Hindi repair. Bakit kaya? Bakit hindi repair? Bakit? Ano bang meron sa isang repair? Isang bagay na nasira, inayos mo, pero pag yan repair lang, anong ibig sabihin? May possibility na masisira yan ulit. Tama? Yes. Ni-repair mo lang eh. Pero kung pinalitan mo yan ng bago, may possibility na magtatagal yan sa'yo. Nagigets nyo ba ang ibig sabihin? Now, hindi tayo bagay. Tao ka. So, hindi ka kinakailangang i-repair. Kasi pag ni-repair ka lang, yung utak mo na yan, mamaya-maya, sisengguan-sengguang na naman yan. Babalik na naman yan sa dati. Anong ginawa ng Panginoon? Kailangan mong i-revert. Kailangan mong isilang muli. At yun ang ginawa ng Diyos. Nung siya ay naipako sa krus ng Kalbaryo, yun ang gusto niyang mangyari sa tao. Ito ay magkaroon ng bagong buhay. Hindi para ayusin lang yan, kundi panibagong pasimula ng kanyang buhay. Amen? So, ang pagbabago natin ay hindi ayon lamang sa gusto natin. Ang pagbabago natin ay ayon sa gusto ng Panginoon. Amen? New birth is an act of God and not man. Hindi ka kayang baguhin ang asawa mo.
Hindi ka kayang baguhin ng tiyain mo. Hindi ka kayang baguhin ng kahit sinong nakapalibot sa iyo. Ang tanging makakapagpabago lamang sa iyo ay ang Diyos. Kapag ang Diyos na ang gumalaw at kumilos sa buhay mo, ay kahit ayaw mo, talagang magbabago ka. Amen? Why? Asan na yung monitor ko? Mawawala. Okay. Bakit po? Kasi hindi mo kayang ayusin ang lumang ikaw. Hindi mo kayang ayusin ang lumang ikaw, kaya bibigyan ka ng Diyos ng bagong ikaw. Amen? Hindi ka ni-repair ng Diyos. Hindi ka ni-repair ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Binigyan ka ng bagong ikaw. So, ibig sabihin, hindi ka luma. Bago ka. Amen. Tingnan yung katabi nyo. Mukhang luma ba yan? Mukhang luma ba yan? Hindi, di ba? Mukhang bago. Tingnan mo ulit. Mukhang bago. Tingnan mo ba? Mukhang bago yan. Bakit? Dahil si Kristo nagbago dyan. Amen? Bagong damit lang, bagong gupit, gano'n. Amen? So, hindi mo kayang ayusin kasi sa totoo lang, yung totoong ikaw. Kaya ang ginawa ng Diyos, mula sa kanyang pagkabuhay na muli, binigyan niya tayo ng bagong tao. Bagong pagkatao sa ating mga buhay. Napakaganda ng ginawa ng yan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Second point, new birth changes your inner life. New birth changes your inner life. Ang pagbabago mo, pagiging bagong tao mo, ay binabago niya, una at higit sa lahat, yung kaloob-looban ng pagkatao mo. Hindi agad nakikita yan sa labas. Nagsisimula sa loob. Kasi di ba pwede ka naman magbait-baitan? Di ba? Alam mo, tuwa ako sa'yo. Mukhang mabait ka. Mukha lang. Di ba? Pero ang totoo, di ba, may sungay pala sa loob. Maraming ganun. So, hindi agad yan nakikita sa labas. Nagsisimula yan sa loob. New desires. Ano ba yung ibig sabihin ng desire? Iba na yung mga bagay na ginugusto mo ngayon. Dati willing-willing ka. Sa kung ano-anong mga bagay na hindi naman nakakatulong sa iyong spiritual. Di ba? Tuwag-tuwa ka sa mga bagay na ginagawa ng mundo. Pero ngayon, iba na yung desire mo. Iba na yung gusto mo. Gusto mo palaging makalangit at makadiyos na lamang ang topic ng mga usapan. New thinking. Iba ka na rin mag-isip ngayon. Hindi na hawak ko ang beat. Di ba? Ngayon, hawak ko ang Bible. Amen? Hindi na hawak ko ang beat. Hawak ko ang Bible. Yun na yung mga iniisip mo. New hunger for God. Buhaw na buhaw ka sa salita ng Diyos. Palagi ka na lang natutuwa kapag ang pinapakinggan mo ay pawang makadiyos na bagay. Parang buto na itinanim sa ibabaw, parang walang nangyayari. Pero sa ilalim, may buhay na sumisipot. Akala mo lang wala,
na nangyayari sa kaloob-looban ng pagkatao mo. Pero hindi mo namamalayan, unti-unti natatransform ang buhay. Kung nararamdaman mong nagbabago ka sa loob, that's the evidence of new birth. Na magtataka ka na lang, bakit iba na yung mga bagay na gusto ko ngayon? Na sa tuwing linggo, instead na mamasyal, dati gusto ko, linggo yan, araw yan ng pahinga. Linggo, gusto ko talagang gumala, ubusin ko kasi pagka Lunes, kinabukasan, Lunes, trabaho na naman. Pero bakit ngayon iba na? Mas excited ka ng linggo kasi makakapakinig ka at makakapagpuri ka sa Panginoon na kasama ang mga kapatiran. Nag-iiba yung desire. Nag-iiba na yung mga bagay na gusto mo. At kapag gano'n ang gusto mo, ebidensya yan ng panibagong buhay. Mga kapatid, ang tunay po na pagbabago, hindi sinisimulan sa ugali, sinisimulan sa puso. Amen. Amen? Amen. Ang tunay na pagbabago ay hindi sinisimulan sa ugali, sinisimulan sa puso. Bakit po? Bakit kaya sa puso? Next slide please. Okay. Bakit po kaya sa puso at hindi sa ugali? Bakit ang tunay na pagbabago ay hindi sinisimulan sa ugali? Why? Kundi sinisimulan sa puso. Kasi yung ugali, nagbabago yan. Pero kapag yung pagbabago nagsisimula sa puso, dahil yan ay galing sa puso, hindi yan kahit kailan magbabago. Amen? Ano sabi nila? Kung ano yung laman ng puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. So nagsisimula pala lahat yun sa puso. Kaya kung mabuti ang laman ng puso mo, mabuti rin yung lalabas sa bibig, sa pagkatao mo, at sa ugali. Kasi lahat yon nagsisimula sa ating mga puso. Amen? So napakahalaga ho na tayo po ay nakikita natin kung ano talaga yung laman, yung desire ng ating mga puso. Dahil taglay-taglay nito yung pagbabago na ibinibigay sa atin ng Diyos. Pangatlong puntos. Okay. New birth gives you new direction. New birth gives you new direction. Into a living hope, may patutunguhan ka na, hindi ka na paikot-ikot. Dati walang saysay ang buhay mo nung wala si Kristo. Walang direksyon, puro sarili lang, puro kasalanan, pero ngayon, may purpose. Alam mo, bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Alam mo na may calling ka. Na hindi ka lang dapat nakakilala kay Jesus. Hindi ka lang dapat sumasamba kay Jesus dahil alam mong may calling ka. May pinapagawa sa iyo si Lord. At last, meron kang bagong pag-asa. Ang isang taong meron po pagkakilala sa Diyos, palagi siyang merong pag-asa. Hindi yan nawawala ng pag-asa. Kahit anong dumating sa buhay niya, kahit anong mga pagsubok meron siya, still naniniwala pa rin siya. Nasasamaan at tutulungan siya ng Panginoon sa bawat sandali ng buhay. Amen. Amen? Amen. So napakahalaga ho ng isang tao ay kapag bago ka, meron ng direksyon ang buhay. Merong patutunguhan. Amen?
Hindi yung kay sera-sera, whatever will be, will be. Hindi ka lang niligtas para makatakas sa impyerno. Niligtas ka para mabuhay ng merong direksyon. Amen? Kasi tatanungin pag ba namatay ka, saan mo gusto? Langit o impyerno? Siyempre, wala namang papayag ka sa impyerno, di ba? Lahat sagot, langit. Ang tanong, nabubuhay ka ba? O naglalakad ka ba papunta sa langit? Yung bang nilalakaran mo, yung direksyon na yan, sigurado ka, papunta yan sa langit, ha? Kasi gusto mo sa langit. Tiyakin mo muna na yung direksyon na nilalakaran mo ngayon ay sadyang papunta nga sa kalangitan. Amen? Kasi hindi ka lang inililigtas ng Diyos mula doon sa impyerno. Binibigyan ka ng Diyos ng direksyon sa buhay. Hindi ka ipinanganak muli para bumalik sa dati. Ipinanganak ka muli para magpatuloy sa plano ng Diyos. Amen? Ano ba ang plano ng Diyos? Anong plano ng Diyos sa buhay mo? Plan to Amen? Napagpalain ka niya. Ano pa? To give you hope. Bigyan ka ng bagong pag-asa. Kaya kapag yan sa mga bagay na yan ang nangyayari sa buhay mo, ay taliwas. Doon sa nangyayari sa buhay mo, doon sa plano ng Diyos, may mali. Baka maling direksyon, maling daan ang dinadaanan mo. Kasi hindi plano ng Diyos na paghirapin ka. Hindi naman sinabi ng Diyos, likayin natin ang tao. Tapos ayaan natin siyang mag-irap, ayaan natin magdusa. Napakalupit naman yata mo. Hindi ganun ang plano ng Diyos. Amen? Ang plano ng Diyos ay bigyan tayo ng buhay. Hindi lamang basta buhay, ha? Hindi ka lang nilikha ng Diyos para mabuhay. Mabuhay ka ng sagana. Mabuhay ka ng punong-puno ng pag-asa. Ano ba to? Tanda ko na, wala pa akong stable job. Kalipat-lipat ako ng trabaho. Bakit hindi ako natatanggap? Or bakit ang dami ko ng negosyong binuksan? Bakit hindi na pagpapala? Amen? Tingnan mo, huwag mo sisihin ng Diyos. Tingnan mo ang sarili mo. Ano ba ang ginagawa mo? Baka kasi yung lakad na nilalakaran mo ay hindi ayon doon sa gusto ng Panginoon para sa iyo. Hindi ka ipinanganak muli para bumalik sa dati. Ipinanganak ka muli para magpatuloy sa plano ng Diyos. At dapat alamin mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? May iba-ibang plano ang Diyos eh. May iba-ibang plano ang Diyos sa buhay natin. Pero dapat malinaw yun sa atin kung ano talaga ang gusto ng Diyos para sa atin. And last but not the least, new birth is only possible through Jesus Christ. Ang pagbabago ay posible lamang sa pamamagitan ni Jesus. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Through the resurrection of Jesus Christ, doon nagsimula ang pagbabago ng buhay natin. Walang resurrection, walang new life. Walang Jesus, walang bagong simula.
Ibig sabihin mga kapatid, hindi reliyon ang magbabago sa iyo. Hindi good works. Sabi ng Bible yan, malinaw. Sabi niya, si Jesus. Si Jesus ang siyang dahilan kung bakit ang buhay mo ay mayroong pagbabago. At tanging kay Jesus mo lamang yun matatagpuan. Amen. Ang magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kung wala si Jesus, wala kang bagong buhay. Pero dahil buhay si Jesus, pwede kang magsimula ulit. Amen? Amen. That's the price of the resurrection of Jesus Christ. Na sa muling kanyang pagkabuhay, pwede tayong magsimula ulit. Gaano man kadumi ang buhay natin, gaano man tayo makasalanan, gaano man hindi kaganda ang pinagdaanan natin, gaano man tayo kakulit sa harapan ng Diyos, gaano man katigas ang ating sarili, still, kayang-kaya ng Diyos na baguhin ang lahat ng ito. At binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos upang minsan pa ay mabuhay na naroroon yung tapang at liksi ng buhay natin. Nagkaroon tayo muli ng pagbabago. Nagkaroon tayo ng panibagong pagkakataon para magbago ang buhay na ito. Pero tingnan natin, tanungin natin yung ating sarili. May new birth ba talaga? Nagbago ba talaga? O yung nabubuhay sa akin ngayon ay yung dating ako pa rin? Ang masungit, papanira, inggitera, at kung ano-ano pa. May new birth ka talaga. O nag-improve lang ako. May pagbabago ba sa puso ko o panlabas lang? Yun ang dapat nating malaman. At wala hong ibang makakasagot nun maliban po sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Kapatid, hindi mo kailangan ng bagong diskarte. Hindi mo kailangan ng bagong environment. Ang kailangan mo ay bagong buhay. Buhay na inaayos ng Diyos. Buhay na mayroong direksyon sa bawat araw ng buhay mo. At mangyayari lamang yan sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Because God's live, we have confidence to face our tomorrow. Minsan ang dami ho nating mga takot sa buhay. Ang dami nating paano pag naging ganito, tumataas ang mga bilhin, nagiging mahal ang lahat. Paano kung ganito, ganyan-ganyan? Paano kung hindi na matapos tong gera na to? Paano kung lumawak pa tong gera na to? Paano kung tumaas pa ang lahat ng mga bilhin? Sana kami dadamputin? Ang dami nating takot. And because God lives, all fear can overcome. Kaya nating mapagtagumpayan ang lahat ng takot. Salamat sa Panginoon sa madaming pag-asa na dala ng iyong pagkabuhay. Muli sa iyong pagkabuhay, nagkaroon kami ng pag-asa na muling mabuhay at magbago. Hallelujah.
power of His blood. Amen, amen. I'm alive, since He lives. Amen, amen. Let my soul join the world in that name, because He lives. I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I had mercy on my head. When the soul away. Amen, amen. I'm alive, Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat aming Ama. Dahil binibigyan mo kami ng bagong pag-asa. Panibagong pag-asa sa aming mga buhay, O Diyos. Na kahit na anumang mangyari sa mundo, na aming dinidirikan at kinabubuhay sa mga panahon ito, Panginoon. Maniniwala at mananampalataya pa rin kami, O Diyos, na mananatili kang buhay sa aming mga puso, na kahit anumang mga sitwasyon ang aming pagdaanan, na kahit anumang mga takot ang minsan ay bumibihag sa amin, Lord, magkakaroon pa rin kami ng bagong pag-asa. Hindi pa rin kami mawawalan, hindi pa rin kami malilibo, na meron kami isang Diyos na buhay, na palaging sasaklolo sa amin sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay. Thank you, O God, for your life. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat hindi ka nanatili doon sa krus ng Kalbaryo. Pagkos pinatunayan mo, O Diyos, na ang katapusan ng kamatayang iyon ay sa panibagong buhay na mag-aatid sa amin ng panibagong pag-asa, na mag-aatid sa amin ng panibagong buhay. Maraming salamat, Panginoon. Taglay-taglay po namin ang pag-asa niya habang kami, O Diyos, ay nabubuhay sa mundo ito. We thank you, O God. We glorify your name. In Jesus' name, amen.